Isang malakas at walang pakundangang katok sa pinto ang gumising sa diwa ni Alena. Tatlong sunod-sunod na dagok sa murang kahoy ng kanilang pintuan. Hindi ito katok ng bisita. Ito ay katok ng paniningil. Hoy, Alena Reyes. Huling araw na ngayon. Kung wala ka pa ring pambayad, bukas na bukas din, sa ayaw at sa gusto mo, ililipad ko lahat ng gamit nyo palabas. Ang boses ni Aling Maring, ang landlady, ay tumatago sa manipis na pinto, puno ng galit at walang pasensya. Napatakip si Ara sa kanyang bibig, pinipigilan ang sariling mapahikbi. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dahan-dahan siyang bumangon mula sa banig na katabi ng kanyang dalawang anghel. Dahan-dahan niyang sinilip sa siwang ng bintana. Nakita niya ang likod ni Aling Maring na nagmamart sa palayo, pero may iniwan itong isang piraso ng papel na isinuksok sa may pintuan. Isang puting papel na may malalaking letrang pula. Final notice eviction. Naramdaman ni Ara ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Hinawakan niya ang papel. Ang mga salita ay tila sumasayaw sa harap ng kanyang mga mata, isang paalala ng kanyang kabiguan. 5 taon. 5 taon siyang nagsikap mag-isa. 5 taon niyang sinubukang itaguyod ang kanyang mga anak sa paraang marangal. Pero heto siya ngayon, isang katok na lang ang layo mula sa pagiging palaboy sa lansangan. Bumaling siya sa kanyang dalawang anak, sina Mateo at Migo, na mahimbing pa ring natutulog. Magkahawak ang kanilang mga kamay, ang mga mukha ay payapa, walang kamalay-malay sa bagyong nagbabadyang sumira sa kanilang munting mundo. Ang kanyang kambal. Ang kanyang lakas. Ang kanyang lahat. Napayuko si Ara at naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay, sinundan pa ng isa. Hindi para sa sarili niya ang mga luhang iyon. Para sa kanila. Para sa mga anak niya na hindi nararapat maranasan ang ganitong hirap. Gagawin niya ang lahat para sa kanila. Lahat. Kahit pa mga hulugan iyon ang pagbabalik sa bangungot na 5 taon na niyang tinatakasan. Ara, sigurado ka na ba talaga dito? Tanong ni Lisa, ang kanyang matalik na kaibigan, habang iniaabot sa kanya ang isang folder. Ito na ang huling pag-asa natin. Tinitigan ni Ara ang logo sa folder. Isang eleganteng pieces na magkakabit. De Silva Group of Companies. Ang pangalan pa lang ay parang punyal na sumaksak sa kanyang puso. Hindi ko kaya, Lisa. Hindi dyan, halos pabulong na sabi ni Ara, ang boses ay nanginginig. Bakit hindi? Ara, ito ang pinakamalaking kumpanya sa bansa. Ang sahod dito, triple sa kinikita mo sa pagraraket mo ngayon. May kumpletong benefits, may health card para sa mga bata. Ito na iyon, Bes. Ito ang sagot sa mga problema mo, pangumbinsi ni Lisa. Umiling si Ara. Hindi mo naiintindihan. Kahit saan, wag lang dyan. Hinawakan ni Lisa ang kanyang mga kamay. Ara, 5 taon na ang nakalipas. Kailangan mo nang harapin yan. At saka, ang De Silva Group ay mailibo-libong empleyado. Ano naman ang sansa na makita mo pa siya? Si Hyun, Ara. Nandoon lang yun sa penthouse floor. Tayo, mga hamak na langgam lang sa baba. Hindi kanya mapapansin. Ang mga salita ni Lisa ay may punto. Sa'yo. Imposibleng mag-cruise pa ang landas nila. Ngunit ang takot sa puso ni Ara ay mas malakas. Ang alaala ng sakit ng pagtataksil. Ngunit bigla, nakita niya sa kanyang isipan ang mga mukha ni na Mateo at Migo. Nakita niya ang pulang sulat ng eviction notice. Naramdaman niya ulit ang takot na baka isang araw, ay wala na siyang maipakain sa kanila. Huminga siya ng malalim, pinipiga ang folder sa kanyang kamay. Ang kanyang pride laban sa kaligtasan ng kanyang mga anak. Wala nang pagpipilian. Sige, sabi niya, ang boses ay basag. Susubukan ko. Ang gusali ng De Silva Group ay parang isang higanting salamin na sumasalamin sa kalangitan ng Makati. Nakatayo si Ara sa harap nito, pakiramdam niya ay lalamunin siya ng buo. Ang bawat hakbang papasok sa naglalakihang pinto ay parang paghakbang sa nagbabagang uling. I will be invisible, bulong niya sa sarili. Isa lang akong numero. Isang empleyado sa libo-libo. Hindi niya malalaman na nandito ako. Naging mabilis ang proseso. Kinuha niya ang kanyang itinuro sa kanya ang kanyang cubicle sa accounting department sa 15 DA floor.
Isang maliit na espasyo sa gitna ng dagat ng mga mesa at computer. Perpekto. Dito, maaari siyang magtago. Dito, ligtas siya. Lumipas ang maghapon na puno ng kaba. Bawat tunog ng elevator, bawat yabag sa pasilyo ay nagpapatayo ng balahibo sa kanyang batok. Ngunit walang Marco de Silva na nagpakita. Nakahinga siya ng maluwag. Siguro tama si Lisa. Isa lang siyang langgam sa paningin nito. Alas 5 ng hapon, nang malapit nang matapos ang kanyang unang araw, lumapit sa kanya ang department head. Ednes Reyes, pakiakyat naman itong folder sa penthouse. Kailangan na yan ng isisi para sa meeting niya bukas ng umaga. Nanigas si Ara sa kanyang kinaupuan. Po. Ako po. Ikaw na. Wala na yung utility staff. At mukhang ikaw na lang ang natitira dito. Dalian mo na lang para makauwi ka na rin. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Penthouse. Sa opisina ng C. Wala siyang nagawa kundi tumango. Nanginginig ang mga tuhod niya habang tinatahak ang pasilyo papunta sa mga elevator. May nakita siyang isang elevator na bukas at walang laman. Ang loob nito ay maluwag at mukhang mamahalin, hindi katulad ng sinakyan niya kanina na siksikan. Sa pagod at pagnanais na matapos na lang ang araw na ito, pumasok siya nang hindi na nag-iisip pa. Habang paakyat ang elevator, ramdam niya ang bawat pintig ng kanyang puso sa kanyang dibdib. Huminga ka, Ara. Ibibigay mo lang ang folder sa sekretary niya. Hindi mo siya kailangang makita. Hindi mo siya makikita, paulit-ulit niyang sabi sa kanyang isipan. Ding! Huminto ang elevator. Bumukas ang mga pinto sa isang tahimik at eleganteng lobby. Ito na ang penthouse floor. Hahakbang na sana siya palabas nang biglang may isang anino na humarang sa kanyang daraanan. Isang lalaki. Nakatayo ito sa labas, nakatalikod sa kanya, tila may tinitingnan sa cellphone nito. Ngunit kilala ni Ara ang tindig na iyon. Kilala niya ang hubog ng mga balikat na iyon na nakasuot sa isang mamahaling itim na suit. Ang amoy ng pabango nito isang pamilyar na amoy na nagpabalik sa lahat ng alaala. Dahan-dahan itong lumingon. Ang oras ay tila huminto. Ang hangin ay nawala sa kanyang mga baga. Ang mukha na 5 taon niyang sinubukang kalimutan, ngunit gabi-gabi pa ring bumibisita sa kanyang mga panaginip, ay nasa harap niya ngayon. Mas matipuno, mas seryoso, mas may otoridad pero siya pa rin. Ang mga matang minsan nang nangako sa kanya ng walang hanggan. Ang mga labing minsan nang naging kanya. Marco de Silva. Otomatikong umatras si Ara, ngunit huli na. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Marco, mula sa pagiging abala, sa pagkagulat, hanggang sa isang emosyong hindi niya mabasa. Humakbang si Marco papasok ng elevator. Sumara ang mga pinto, ikinukulong silang dalawa sa isang nakabibinging katahimikan. Tumingin si Ara sa sahig, sa kanyang sapatos, kahit saan, wag lang sa kanya. Ngunit ramdam niya ang titig nito na para siyang sinusunog. Narinig niya itong huminga ng malalim. At pagkatapos, isang boses na nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. Isang boses na malalim, magaspang, at puno ng hindi makapaniwalang sakit. Ara! Ikaw ba yan? Para siyang isang estatwa. Nakatayo si Marco de Silva sa gitna ng elevator lobby, nakatingin sa saradong pinto na bakal. Ang anino ng babaeng kakatakbo lang palayo ay tila nakaukit pa rin sa hangin. Ang mahinang amoy ng murang baby powder na naiwan nito ay sumasampal sa kanyang pang-amoy, isang kakaibang halimuyak sa mundong ito na puro mamahaling pabango at katad. Ara! Ang pangalan ay umalingaw sa kanyang isipan. Isang pangalan na sinubukan niyang ibaon sa limot, ngunit hindi kailanman nagtagumpay. Naglakad siya papasok sa kanyang malawak na opisina, ang bawat hakbang ay mabigat. Ang mga salaming pader ng kanyang corner office ay nagpapakita ng buong syudad ng Makati, isang kaharian na ipinamana sa kanya. Ngunit sa sandaling iyon, ang lahat ng iyon ay walang halaga. Ang isip niya ay bumalik sa isang maliit na parke, 5 taon na ang nakalipas. Naalala niya ang tawa ni Ara, ang paraan ng pagkurba ng mga mata nito kapag ngumingiti. Naalala niya ang mga pangarap na binuo nila, mga pangakong binitiwan sa ilalim ng isang puno ng mangga. At naalala niya ang biglaang katahimikan. Isang araw, nandyan lang siya. Kinabukasan, wala na. Parang bula.
Walang tawag, walang text, walang sulat. Walang paalam. Nag-resign siya sa trabaho, umalis sa apartment na inuupahan. Naglaho. Ang kirot ng pag-iwan ay bumalik na parang sariwa pa rin. Pinalitan ito ng galit. 5 taon. 5 taon siyang nagmukhang tanga, nagtatanong kung ano ang kanyang ginawang mali. 5 taon siyang naniwala na siguro ay may nahanap na itong iba, isang taong mas karapat-dapat, kaya siya iniwan ng ganoon na lang. At ngayon ay bumalik ito. Bilang isang empleyado sa sarili niyang kumpanya. Anong klaseng laro ito? Napaupo siya sa kanyang leather na upuan at napasabunot sa sariling buhok. Gulong-gulo ang isip niya. Ang takot sa mga mata ni Ara kanina iyon ang pinaka hindi niya maintindihan. Bakit siya natatakot? Siya dapat ang magalit. Siya ang iniwan. Bumukas ang pinto ng kanyang opisina at isang babaeng nakasuot ng eleganteng puting bestida ang pumasok. Si Katrina Gonzalez. Ang babaeng kilala ng buong mundo bilang asawa niya. Marco, darling. Kanina pa kita hinihintay. May problema ba? You look troubled, sabi ni Katrina sa malambing na boses, lumalapit sa kanya. Inilagay ni Katrina ang kanyang mga kamay sa balikat ni Marco, sinubukang imasahe ito. Ngunit naramdaman ni Marco ang pag-init ng kanyang ulo. Ang pagdikit ng balat nito sa kanya ay parang mali. Parang isang kasinungalingan. Dahan-dahan niyang inalis ang mga kamay nito. Katrina, not now. I'm busy, sabi niya, ang boses ay malamig at walang emosyon. Natigilan si Katrina. Ang ngiti sa kanyang labi ay bahagyang nawala. Busy. Pero kararating mo lang. May nangyari ba? You can tell me. Hinarap siya ni Marco, ang mga mata ay seryoso. Wala. May iniisip lang akong problema sa kumpanya. Isang kasinungalingan. Ngunit paano niya sasabihin ang totoo? Na ang babaeng minahal niya, ang babaeng sumira sa puso niya, ay bumalik na? Tinitigan siya ni Katrina, sinusubukang basahin ang kanyang iniisip. Okay. Kung iyan ang sabi mo. I just came Eli to remind you about the charity ball tonight. Don't be late. Kailangan nating magmukhang perpektong mag-asawa, tandaan mo. Tumango lang si Marco. I won't forget. Nang akmang hahalikan siya ni Katrina sa pisngi, tumunog ang intercom sa kanyang mesa. Isang biyaya mula sa langit. Agad niya itong sinagot. Yes, Ana. Sir Marco, nasa line po si Doña Isabela. Napapikit si Marco. Isa na namang sakit ng ulo. Patch her through. Lumabas si Katrina ng opisina na may halong inis sa mukha. Ilang sandali lang, ang boses na malamig at puno ng otoridad ng kanyang lola ang pumuno sa silid. Marco, apo. Nakarating sa akin na may bago kang tinanggap sa accounting. Isang Alena Reyes. Nanigas ang panga ni Marco. Gaano kabilis kumalat ang balita sa gusaling ito? Lola, she's just a regular employee. She passed the qualifications. Qualifications? Narinig ni Marco ang pagtawa ng kanyang lola sa kabilang linya, isang tawang walang saya. Alam nating pareho kung sino ang babaeng iyan. Huwag mong hahayaan na masira ng kung ano-anong walang kabuluhang bagay ang pinaghirapan ng pamilya natin. Ikaw ang isisi ng De Silva Group. Bawat galaw mo ay binabantayan. Huwag mong bibigyan ng dahilan ang mga tao para pag-usapan ka. Lola, I know my responsibilities, sagot ni Marco, pinipigilan ang sariling pagtaas ng boses. Mabuti kung ganoon. Tandaan mo, Marco. Ang pangalan ng De Silva ang pinakamahalaga. At si Katrina ang nararapat na babae para sa pangalang iyan. Huwag mo akong bibigin. Click. Ibinaba ng kanyang lola ang telepono. Presyon. Iyon ang naramdaman ni Marco. Presyon mula sa nakaraan, presyon mula sa kasalukuyan. Si Ara. Si Katrina. Si Lola. Para siyang nalulunod. Ngunit sa gitna ng lahat ng kaguluhan, isang bagay ang naging malinaw. Kailangan niya ng mga sagot. At hindi siya titigil hanggat hindi niya nalalaman ang katotohanan. Pinindot niya ulit ang intercom. Ana, I need the 200 at isa file of Alena Reyes from EUT now. Wala pang 5 minuto, nasa mesa na niya ang isang manipis na brown folder.
Binuksan niya ito. Isang lumang litrato ni Ara ang nakadikit sa application form. Ang ngiti nito ay mas bata, mas walang malay. Ang puso ni Marco ay kumirot. Tiningnan niya ang address na nakasulat. Isang lugar sa Tondo. Malayo sa inaasahan niya. Ang buong akala niya ay iniwan siya nito para sa isang mas mayaman. Ngunit ang address na ito ay address ng isang taong naghihirap. Mas lalo siyang naguluhan. Walang tugma. Walang kahit anong impormasyon sa file tungkol sa nakalipas na 5 taon. Para itong isang blankong papel. Isinara niya ang folder. Ang pagkalito sa kanyang isipan ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Kung hindi niya makukuha ang sagot sa madaling paraan, gagawin niya ito sa paraang alam niya. Kinuha niya ang kanyang cellphone at idinyal ang numero ng pinuno ng kanilang legal department. Attorney Salcedo. Yes, Sir Marco. What can I do for you? Tumingin si Marco sa bintana, sa syudad na nasa ilalim ng kanyang mga paa. Ang kanyang boses ay naging matigas na parang bakal. Gusto kong imbestigahan ninyo ang lahat tungkol kay Elena Reyes sa nakalipas na 5 taon. Natahimik sandali ang abogado sa kabilang linya. Sir, may I ask Evelyn? Just do it, utos ni Marco. Ang boses ay hindi nag-iiwan ng lugar para sa mga tanong. I want to know where she lived, who she was with, what she did. Everything. Ang pagtakbo palabas ng elevator ay parang isang eksena sa pelikula. Hindi na ininda ni Ara ang mga matang nakatingin sa kanya. Ang tanging nasa isip niya ay ang makalayo, makahinga, at maitago ang nagwawalang puso sa kanyang dibdib. Hindi niya kinuha ang elevator pabalik. Tinakbo niya ang hagdanan mula sa penthouse hanggang sa 15th floor. Ang folder na dapat niyang ihatid ay mahigpit pa ring hawak sa kanyang kamay. Pagdating sa kanyang cubicle, halos hindi siya makahinga. Isinandal niya ang kanyang likod sa pader, hinahabol ang kanyang hininga habang ang mga luha ay nagbabadyang tumulo. Anong ginagawa ko dito? Tanong niya sa sarili. Anong pumasok sa isip ko? Ang plano niya ay maging isang langgam. Isang multo. Isang anino sa malawak na gusaling iyon. Ngunit sa unang araw pa lang, ang pinakatataguan niyang multo mula sa nakaraan ay ang unang sumalubong sa kanya. Kinuha niya ang kanyang bag, handa nang umalis at hindi na bumalik kailanman. Ngunit bago pa niya maihakbang ang kanyang mga paa, kinuha niya ang kanyang wallet at binuksan ito. Isang resibo mula sa botika ang nakatupi sa loob. Resibo ng gamot para sa hika ni Migo. At sa tabi nito, ang natitira niyang pera. 500 piso. 500 piso para sa susunod na 2 linggo. Napaupo siya sa kanyang upuan talunan. Ang katotohanan ay isang mabigat na kadena sa kanyang mga paa. Hindi na siya pwedeng basta-basta na lang tumakbo. May 2 maliliit na buhay na nakasalalay sa kanya. Huminga siya ng malalim. Kailangan niyang maging matatag. Kailangan niyang maging matalino. Iiwasan niya si Marco. Gagawin niya ang lahat para hindi na muling mag-cruise ang kanilang landas. Magiging perpekto siyang empleyado, papasok sa tamang oras, uuwi sa tamang oras. Walang dahilan para mapansin siya ulit. Kinabukasan, dala ang bagong determinasyon, maaga siyang pumasok sa opisina. Dala-dala niya ang isang laptop bag na puno ng mga dokumento, umaasang matatabunan ng trabaho ang kanyang takot. Ngunit tila pinaglalaruan siya ng tadhana. Lisisisisitu. Nag-vibrate ang telepono sa kanyang mesa. Isang email. Mula sa Office of the Sea. Ang puso ni Ara ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Dahan-dahan niyang binuksan ang mensahe. Eles Reyes, please bring the revised financial projections for the Visayas expansion project directly to the office. I need to review them before the isa-0 meeting. Yes. Yes, Marco de Silva. Hindi. Hindi ito pwedeng mangyari. Bakit siya? Sa dinami-dami ng empleyado sa accounting department, bakit siya? Pumunta ka na, Ara. Baka malate ka, sabi ng kanyang department head na napadaan sa kanyang cubicle. Mukhang mainit ang ulo ni Sir Marco ngayon. Walang pagpipilian. Siya ang inutusan. Ang pagtanggi ay katumbas ng paghahanap ng gulo. Habang naglalakad papuntang elevator, pakiramdam niya ay papunta siya sa kanyang sariling bitayan.
Bawat hakbang ay isang pakikipaglaban sa sarili. Kaya mo to, Ara. Profesional ka. Ibigay mo lang ang folder at umalis ka agad. Nang bumukas ang pinto ng elevator sa penthouse, isang babaeng sekretarya ang sumalubong sa kanya. Good morning, ma'am. Hinihintay na po kayo ni Sir Marco. Itinuro nito ang isang malaking pinto na gawa sa darkwood. Ang pinto papunta sa kanyang nakaraan. Nanginginig ang kamay ni Ara nang kumatok siya. Come in. Ang boses na iyon. Malalim at puno ng otoridad. Pumasok siya. Nakita niya si Marco, nakaupo sa likod ng isang napakalaking mesa, abala sa pagbabasa ng mga papeles. Hindi man lang ito nag-angat ng tingin. Just leave it on the table, Glenn Reyes, sabi nito, ang tono ay malamig. Inilapag ni Ara ang folder sa mesa. Tahimik. Mabilis. Akmang tatalikod na siya para umalis nang magsalita ulit ito. I have a few questions about these numbers. Natigilan si Ara. Po, sir. Have a seat. Hindi iyon isang pakiusap. Iyon ay isang utos. Napilitan siyang umupo sa silyang nasa harap ng mesa. Ang distansya sa pagitan nila ay parang isang malawak na karagatan. Explain to me the sudden increase in projected operational costs for the Iloilo site, sabi ni Marco, ang mga mata ay nakatutok pa rin sa mga papel. Nagsimulang magpaliwanag si Ara, ang boses ay nanginginig sa simula, ngunit unti-unting naging kalmado habang ang pagiging profesional niya ang nanaig. Nagtanong si Marco ng sunod-sunod na mga bagay, lahat ay tungkol sa trabaho. Ngunit pakiramdam ni Ara, hindi lang ang mga numero ang kanyang sinusuri. Pakiramdam niya, sinusuri nito ang bawat galaw niya, bawat salita niya. Pagkatapos ng halos 10 minuto, tumahimik si Marco. Isinara niya ang folder. Sa wakas, itinaas niya ang kanyang mga mata at tinitigan siya ng diretsyo. Ang titig na iyon ay tumago sa kanyang kaluluwa. 5 years is a long time, Glenn Reyes. Where have you been? Ang tanong ay biglaan at direkta. Ang lahat ng pagpapanggap ni Ara ay gumuho. Sir, I don't think this is the proper venue to discuss personal matters, sagot niya, umiiwas ng tingin. This is in the office. Decide what's proper, jit ni Marco, ang boses ay may dain. You disappeared without a word. I think you deserve an explanation. Wala po akong dapat ipaliwanag, mabilis na sagot ni Ara, napatayo. Kung wala na po kayong tanong tungkol sa report, aalis na po ako. Tumayo rin si Marco. Ang presensya niya ay tila pumuno sa buong silid. Hindi pa tayo tapos, Ara. Mabilis na tumalikod si Ara at lumabas ng opisina. Ang kanyang puso ay kumakarera. Ang kanyang mga palad ay pinagpapawisan. Ang pag-iwas ay hindi gumagana. He was hunting for answers. At natatakot siya na baka hindi lang mga sagot ang matagpuan nito. Nang hapon na iyon, isang tawag ang sumira sa kanyang araw. Si Aling Nena, ang matandang nag-aalaga sa kanyang mga anak, ay kailangang umuwi agad sa probinsya dahil nagkasakit ang asawa nito. Pasensya ka na talaga, Ara. Biglaan lang talaga. Hindi ko pwedeng iwan ang mga bata sa iyo sa opisina, di ba? Panic. Iyon ang unang naramdaman ni Ara. Wala siyang ibang mapag-iiwanan. Wala siyang kamag-anak sa Maynila. Ang tanging pag-asa niya ay si Lisa, ngunit nasa isang out-of-town seminar ito. Wala siyang pagpipilian. Kailangan niyang isama ang kambal sa opisina. Mateo, Migo, makinig kayo kay Mama, ha? Sabi niya sa 25 taong gulang na bata habang nasa taxi sila papuntang Makati. Tahimik lang tayo sa loob. Maglalaro lang tayo ng quiet game, okay? Kung sino ang manalo, may ice cream mamaya. Okay, Mama, sabay na sagot ng dalawa. Dumaan sila sa service entrance, maingat na walang makakita. Itinago niya ang dalawa sa isang maliit na supply room na malapit sa kanyang cubicle, isang silid na bihirang gamitin. Binigyan niya sila ng papel at krayola para malibang. Dito lang kayo, mga anak. Babalik si Mama agad, ha? Huwag kayong lalabas. Huwag kayong maingay. Hinalikan niya ang mga ito sa noo at isinara ng bahagya ang pinto. Bumalik siya sa kanyang mesa, ang isip ay hindi mapakali. Bawat minuto ay tinitingnan niya ang pinto ng supply room.
Ang plano niya ay tapusin agad ang trabaho at umuwi bago pa may makapansin. Ngunit ang tadhana ay may ibang plano. Mula sa dulo ng pasilyo, nakita niya si Marco de Silva na naglalakad papunta sa direksyon nila. Kasama nito ang ilang mga executive. Tila may pinag-uusapan silang importante. Nanlaki ang mga mata ni Ara. Hindi. Huwag ngayon. Nagdadasal siya na sana ay lumiko ito o pumasok sa ibang opisina. Ngunit diretso itong naglalakad. Papalapit. Papalapit sa supply room kung nasaan ang kanyang mga anak. Napatayo si Ara, hindi alam ang gagawin. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang tumakbo at harangan ang daan. Ngunit nanigas lang siya sa kanyang kinatatayuan. Huminto si Marco at ang kanyang mga kasama sa tapat mismo ng pinto ng supply room. Itinuro niya ang pinto. Let's use this as a temporary storage for the old servers. It's empty anyway. Itinaas ni Marco ang kanyang kamay, ang mga daliri ay ilang pulgada na lang ang layo mula sa doorknob. Napatakip si Ara sa kanyang bibig, ang puso niya ay parang hihinto sa pagtibok. Ito na ang katapusan. Hinawakan ni Marco ang doorknob. Pinihit na ni Marco ang doorknob. Isang nakabibinging tunog ng pagbagsak ng metal ang pumunit sa katahimikan ng 15 GA floor. Blag! Napalingon ang lahat, kasama si Marco, sa direksyon ng cubicle ni Elena Reyes. Nakita nila itong nakatayo, namumutla, habang ang isang metal na file cabinet drawer na hinila nito ay bumagsak sa sahig. Nagkalat ang mga folder at papel sa paligid niya. Sorry po. Sorry, sabi ni Ara, ang boses ay nanginginig habang dali-dali niyang pinupulot ang mga nagkalat na gamit. Na out of balance po. Pasensya na po sa abala. Napakunot ang noo ni Marco. Tiningnan niya ang pinto ng supply room, pagkatapos ay ang babaeng tila natatarantang nag-aayos ng kalat. Ang kanyang instinct bilang sihi ay nagsasabing may mali, ngunit ang eksena ay masyadong abala para pagtuunan niya ng pansin sa harap ng ibang mga executive. Never mind that, sabi niya sa mga kasama. Let's discuss this in the conference room. Someone from maintenance, pakiayos na lang yung drawer ni MF Reyes. Naglakad siya palayo, ngunit hindi niya maalis sa isipan ang takot sa mga mata ni Ara. Hindi iyon takot ng isang empleyadong nakagawa ng mali. Iyon ay takot ng isang taong may itinatago. Lumipas ang ilang araw. Ang report mula sa kanyang legal team ay mabagal. Puro mga dead end. Parang may multo silang hinahabol. Ang pagkainip ni Marco ay naubos na. Kung hindi niya makukuha ang sagot sa pamamagitan ng investigasyon, kukunin niya ito ng direkta mula sa pinagmulan. Hapon na. Karamihan sa mga empleyado ay nagsimula ng magligpit para umuwi. Kinuha ni Marco ang telepono. Ana, tell Nat Elena Reyes to stay behind. I need to discuss the quarterly report with her. In Islay office. Yes, sir. Umupo si Marco sa kanyang silya, naghihintay. Ito na. Wala nang ibang tao. Walang makakaistorbo. Dito, sa kanyang teritoryo, kailangan niyang magsalita. Ilang minuto ang lumipas, narinig niya ang mahinang katok sa pinto. Come in. Pumasok si Ara, dala-dala ang isang makapal na folder. Ang kanyang mukha ay isang blankong maskara, ngunit nakikita ni Marco ang tensyon sa kanyang mga balikat. Good evening, sir, bati niya, ang boses ay formal at malamig. Have a seat, utos ni Marco. Hindi niya ito tiningnan, itinuon ang atensyon sa computer screen. There are discrepancies in the data from the Cebu branch. I want you to walk me through it, T. Sa sumunod na kalahating oras, puro trabaho ang kanilang pinag-usapan. Nagtatanong si Marco, sumasagot si Ara. Ang hangin sa pagitan nila ay makapal sa tensyon. Profesional sila, ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, mayroong isang digmaang hindi masabi. Nang sa wakas ay natapos sila, isinara ni Marco ang folder. Itinukod niya ang kanyang mga siko sa mesa at pinagtagpo ang kanyang mga daliri. Tinitigan niya si Ara ng diretso sa mata. Now that we're done with that, he began, his voice suddenly dropping to a lower, more personal tone. Let's talk about us. Nakita niya ang pagbabago sa postura ni Ara. Nanigas ito. Sir, wala po tayong dapat pag-usapan. Mayroon, Ara.
Mayroon, giit ni Marco, dahan-dahang tumayo at naglakad paikot sa kanyang mesa, papalapit sa kanya. Bakit ka umalis? Isang araw, nandyan ka. Kinabukasan, wala na. 5 taon, Ara. 5 taon akong walang narinig mula sa'yo. Uy. Umiwas ng tingin si Ara. Nakalipas na po yun, sir. Trabaho lang po ang pinunta ko dito. Don't sir me, halos pabulong na sabi ni Marco, nakatayo na ngayon sa harap niya. Ang bango ng kanyang shampoo ay umabot sa kanyang pang-amoy. Kilala mo ako, Ara. At kilala kita. Anong nangyari? Napatayo si Ara, handang tumakas. Wala kang karapatang tanungin yan. Lalo na ngayon. Anong ibig mong sabihin? May asawa ka na, Marco. Pamilyadong tao ka na. Tapos na tayo. Matagal na, bulalas ni Ara, ang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. Natigilan si Marco. Asawa? Bigla niyang naalala si Katrina. Ang kasunduan. Ang peking kasal. Ngunit hindi niya iyon pwedeng sabihin. Hindi pa. Sa gitna ng kanyang pagkalito, isang emosyon ang nanaig, ang pangungulila. Ang sakit na makitang nasasaktan ang babaeng nasa harap niya. Hindi niya napigilan ang sarili. Inabot niya ang kamay ni Ara. Nang magdikit ang kanilang mga balat, isang kuryente ang tila dumaloy sa kanilang dalawa. Pareho silang natigilan. Ang init ng kamay ni Ara ay pamilyar. Ang lambot ng balat nito. Isang alaala na nakatago sa disitsyens ng kanyang puso. Mabilis na binawi ni Ara ang kanyang kamay, para siyang napaso. Huwag, sabi niya, ang boses ay basag. Ang sandaling iyon ng kahinaan ay nabasag ng bigla ang pagbukas ng pinto. And Hugh. Emang istracho and lay. Si Katrina. Nakatayo sa may pinto, may dalang isang basket ng pagkain. Ang kanyang ngiti ay kasing lapad ng kanyang peking pagmamahal. Ngunit ang ngiting iyon ay bahagyang nawala nang makita niya si Ara. Naglakad si Katrina papasok, ang mga takong ay tumutunog sa sahig na marmol. Lumapit siya kay Marco at yumakap sa braso nito, tinitingnan si Ara mula ulo hanggang paa. Oh, you have a guest. I'm sorry, am I interrupting something? Tanong ni Katrina. Ang tono ay matamis ngunit ang mga mata ay matalim. We were just finishing up, malamig na sagot ni Marco, tinatanggal ang braso ni Katrina. Ngumiti si Katrina, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Inilapag niya ang basket sa mesa. Well, I just wanted to bring you your favorite pasta. At para na ring pag-usapan yung plano natin para sa alam mo na. Tumingin siya kay Ara na parang ayon lang napansin ang epekto ng kanyang mga salita. Oh, Les Reyes, right? Pasensya na sa abala. Alam mo na, may mga bagay na kaming mag-asawa lang ang pwedeng mag-usap. Pagkatapos ay bumaling siya ulit kay Marco, ang boses ay sinadyang lakasan para marinig ng buong silid. Isipin mo na lang itong maagang regalo para sa anibersaryo ng kasal natin sa susunod na linggo. Narinig ni Marco ang mahinang paghinga mula kay Ara. Nakita niya kung paano ito namutla. Ang bawat salita ni Katrina ay parang isang patalim na direktang tumutusok sa puso ni Ara. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin kasinungalingan ang lahat. Ngunit hindi niya kaya. Clatter. Ang folder na hawak ni Ara ay nalaglag sa sahig. Ang mga papel ay kumalat na parang mga tuyong dahon. Papasensya na po, sabi ni Ara, ang boses ay nanginginig. Mabilis siyang yumuko para pulutin ang mga papel, ang mahaba niyang buhok ay tumatakip sa kanyang mukha. Nang tumayo siya, mabilis siyang tumalikod. Tapos na po ang trabaho ko, sir. Mauna na po ako. Naglakad siya palabas ng pinto, hindi na lumingon. Ngunit bago pa siya tuluyang mawala, sa ilaw ng pasilyo, nasulyapan ni Marco ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang butil ng luha. Isang butil ng luha na gumulong sa pisngi ni Ara. Naiwan siyang nakatayo doon, gulong-gulo. Si Katrina, si Ara, ang nakaraan, ang kasalukuyan. Ngunit ang tanging tanong na umikot-ikot sa kanyang isipan habang nakatingin sa direksyon kung saan ito nawala ay simple lang. Isang tanong na walang sagot. Bakit ka umiiyak? Ang paglabas sa opisina ni Marco ay parang pagtakas mula sa isang nasusunog na gusali. Hindi na nagpaalam si Ara. Dumiretso siya sa elevator, pinindot ang ground floor,
buto ng paulit-ulit, na para bang mapapabilis nito ang pagbaba. Sa loob ng bakal na kahon, sumandal siya sa pader at hinayaan ang sariling huminga. Ang mga salita ni Katrina ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Nickname Angel C. Mag-asawa. Ang sakit ay sariwa pa rin, parang kahapon lang nangyari. Ang imahe nila ni Marco, magkasama, masaya, nagpaplano para sa kanilang anibersaryo iyon ay isang punyal na dahan-dahang umiikot sa kanyang puso. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Tama na, Ara. Huwag kang iiyak para sa kanya. Hindi siya karapat-dapat. Ngunit ang puso ay may sariling isip. Paglabas niya ng gusali, sumakay agad siya ng jeep. Habang tumatakbo ang sasakyan palayo sa naggagandahang mga gusali ng Makati, pakiramdam niya ay unti-unti siyang nakakahinga. Kailangan niyang kalimutan ang nangyari. Kailangan niyang bumalik sa kanyang realidad. Ang kanyang realidad ay sina Mateo at Migo. Ngunit habang nakatingin siya sa bintana, sa mga ilaw ng syudad na nagiging malabong mga guhit, may naramdaman siyang kakaiba. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Pakiramdam niya ay may nakatingin sa kanya. Lumingon siya, sinubukan hanapin kung saan nanggagaling ang pakiramdam. Ngunit wala siyang nakitang kakaiba. Mga pasaherong pagod galing sa trabaho, mga nag-uusap, mga natutulog. Ipinagsawalang bahala niya ito. Guni-guni mo lang yan, Ara. Masyado ka lang stressed. Pagbaba niya sa tondo, naglakad siya sa pamilyar na mga eskinita. Dito, ligtas siya. Dito, walang nakakakilala sa kanya bilang si Elena Reyes na dating kasintahan ng isang De Silva. Dito, siya lang si Ara, ang nanay ni Mateo at Migo. Ngunit ang pakiramdam ay hindi nawala. Habang papalapit siya sa kanyang apartment, mas lalo itong lumalakas. Pakiramdam niya ay may isang aninong sumusunod sa kanya, nananatili sa dilim. Binilisan niya ang kanyang lakad, ang puso ay nagsimulang kumabog ulit. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang bag, ang takot ay gumapang sa kanyang likuran. Nang makarating siya sa kanyang pinto, nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinukuha ang susi. Nagmamadali siyang pumasok at agad na isinara at nilock ang pinto. Sumandal siya dito, ang dibdib ay umaakyat baba. Sumilip siya sa maliit na siwang sa bintana. Ang eskinita sa labas ay tahimik, maliban sa ilang mga batang naglalaro sa di kalayuan. Wala siyang nakitang sumusunod. Praning ka na talaga, Ara, sabi niya sa sarili, sinubukang pakalmahin ang sarili. Mama! You're home! Ang masayang sigaw ng kanyang mga anak ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Sinalubong siya ng 2 pares ng maliliit na braso na yumakap sa kanyang mga binti. Agad na napalitan ng init ang panlalamig na naramdaman niya kanina. Hi, mga baby ko, sabi niya, yumuko para halikan ang tuktok ng kanilang mga ulo. How was your day with Tita Lisa? It was fun, Mama. We drew a monster, sabi ni Mateo. And is princess, dagdag ni Migo. Nawala ang lahat ng kanyang takot at pag-aalala. Ito ang kanyang mundo. Ito ang mahalaga. Sa di kalayuan, sa loob ng isang itim na SUV na may tinted na salamin, nakaupo si Marco De Silva. Hindi niya alam kung bakit niya ginawa ito. Pagkatapos umalis ni Ara sa kanyang opisina, isang impulse ang nagtulak sa kanya. Kailangan niyang malaman. Kailangan niyang makita kung saan ito umuuwi, kung ano ang buhay na pinili nito kapalit niya. Sinundan niya ang jeep na sinakyan nito, pinanatili ang distansya. Nakita niya itong bumaba at maglakad sa isang lugar na hindi niya akalaing mapupuntahan nito. Isang lugar na magulo, masikip, at malayong-malayo sa kinang ng De Silva Group. Pinanood niya itong maglakad, ang postura nito ay puno ng pag-iingat. Nakita niya kung paano ito lumingon-lingon na para bang may nararamdaman. Nagtago siya lalo sa dilim ng kanyang sasakyan. At nakita niya ang apartment. Isang maliit na unit sa isang lumang gusali. Ang pintura ay natutuklap na. Ang mga bintana ay may rehas na bakal. Ito ba iyon? Ito ba ang buhay na pinili niya? Ang sabi ni Katrina, baka iniwan siya ni Ara para sa isang mas mayaman. Ang sabi ng lola niya, baka ginamit lang siya nito. Ngunit ang nakikita niya ngayon hindi ito tugma sa kanilang mga teorya. Ang tanawing ito ay nagpapakita ng isang kwento ng paghihirap, hindi ng karangyaan. Mas lalo siyang naguluhan.
Ang galit na naramdaman niya kanina ay unti-unting napapalitan ng isang emosyong hindi niya matukoy. Pag-aalala, awa, bubuksan na sana niya ang pinto ng kanyang sasakyan. Lalapitan niya sana ito. Hihingi ng mga sagot. Ngunit biglang tumunog ang kanyang cellphone. Doña Isabela calling. Napamura siya ng mahina. Sinagot niya ang tawag. Marco, nasaan ka? The charity ball is about to start. Katrina is already here, waiting for you. Huwag mong kalimutan ang iyong responsibilidad. Ang boses ng kanyang lola ay isang malamig na paalala ng mundong kanyang ginagalawan. Ang mundo ng mga tungkulin, ng mga obligasyon, ng mga kasinungalingan. I'm on easy way, sagot niya, ang boses ay pagod. Pinatay niya ang tawag. Tiningnan niya ulit ang bintana ng apartment ni Ara. Nakita niya ang ilaw na bumukas. Isang anino ang dumaan. Nang paandarinan niya ang makina, handa nang bumalik sa kanyang peking buhay, isang mabilis na galaw sa loob ng bintana ang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang maliit na anino. Isang anino ng isang bata. Tumatakbo. Naglalaro. Napahinto siya. Kinusot niya ang kanyang mga mata, hindi sigurado sa nakita. Baka guni-guni lang. Baka anino lang ng kurtina o ng kung anuman. Masyado nang madilim para makita ng malinaw. Ngunit ang imahe ay nanatili sa kanyang isipan. Isang maliit na anino. Umiling siya, sinubukang alisin ito sa kanyang isip. Impossible. Pinaandar niya ang sasakyan at umalis sa madilim na eskinita, pabalik sa maliwanag na mga ilaw ng Makati. Ngunit habang papalayo siya, ang tanong ay nagsimulang mabuo sa kanyang isipan, isang tanong na nag-ugat mula sa isang aninong hindi niya tiyak kung totoo o imahinasyon lang. Isang tanong na babagabag sa kanya buong gabi. Hindi nakatulog si Marco ng gabing iyon. Ang charity ball ay isang malabong alaala na lang ng mga peking ngiti at walang kwentang usapan. Pagkatapos niyang ihatid si Katrina, bumalik siya sa kanyang kondo, hindi para matulog, kundi para mag-isip. Ang imahe ng maliit na anino sa bintana ni Ara ay hindi maalis sa kanyang isipan. Isang anino na sumasayaw sa gitna ng lahat ng kanyang mga tanong. Sino si Ara ngayon? Ano ang itinatago niya? Bakit siya natatakot? Kinaumagahan, Sabado, hindi na niya natiis. Isang puwersa na hindi niya maintindihan ang nagtulak sa kanya pabalik sa tondo. Hindi siya nagsuit. Isang simpleng polo shirt at maong lang ang isinuot niya, nagsuot ng baseball cap at salamin para hindi makilala. Nagmukha siyang ibang tao. Ipinart niya ulit ang kanyang AC sa isang di kalayuang eskinita, sa isang lugar kung saan tanaw niya ang gusali kung saan nakatira si Ara. Naghintay siya. Hindi niya alam kung ano ang hinihintay niya, pero alam niyang kailangan niyang manatili doon. Ilang oras ang lumipas. Ang init ng araw ay nagsisimula ng tumagos sa loob ng kanyang sasakyan. Akma na sana siyang susuko at aalis nang biglang bumukas ang pinto ng apartment ni Ara. Lumabas si Ara. Hindi siya ang Alena Reyes na empleyado ng De Silva Group na laging formal at tensyonado. Ang Ara na nakikita niya ngayon ay nakasuot lang ng simpleng t-shirt at shorts. Nakatali ang buhok nito. At sa magkabilang kamay niya ay maihawak siyang dalawang bata. Dalawang batang lalaki. Magkamukhang magkamukha. Kambal. Ang puso ni Marco ay nagsimulang tumibok ng kakaiba. Naglakad silang tatlo papunta sa isang maliit na playground sa kanto. Umupo si Ara sa isang bench habang ang dalawang bata ay masayang tumakbo papunta sa swing at slide. Pinanood sila ni Marco mula sa malayo gamit ang isang maliit na binoculars na lagi niyang dala sa kotse. Nakita niya ang pagtawa ni Ara habang tinutulak ang isang bata sa swing. Isang tawang totoo at walang halong pagkukunwari. Isang tawang minsan ay naging musika sa kanyang pandinig. Nakita niya kung paano nito pinunasan ang pawis ng isa pang bata. Ang bawat galaw niya ay puno ng pagmamahal. Ang bawat ngiti ay para sa kanila. Isang kakaibang kirot ang naramdaman ni Marco sa kanyang dibdib. Isang halo ng panghihinayang at isang tanong na paano kung? Paano kung hindi ito umalis? Ganito kaya sila ngayon? Biglang naghabulan ang dalawang bata, nagtatawanan. May dala silang isang maliit na bola na goma. Sa gitna ng kanilang paglalaro, isang malakas na sipa ang nagpatalsik sa bola. Gumulong ito.
Palayo sa kanila. Palapit. Palapit sa direksyon kung nasaan ang sasakyan ni Marco. Huminto ang bola ilang talampakan lang mula sa harap ng kanyang AC. Ako kukuha, sigaw ng isang bata. Tumakbo ito para habulin ang bola, hindi alintana ang paligid. Si Marco ay nanigas sa kanyang upuan. Ang bata ay papalapit. Bawat hakbang nito ay parang isang dagok sa kanyang dibdib. Huminto ang bata sa tabi mismo ng kanyang sasakyan. Yumuko ito para kunin ang bola. Ngunit sa pag-angat nito ng ulo, nagtama ang kanilang mga mata sa pamamagitan ng salamin ng bintana. Bumaba si Marco ng sasakyan. Hindi niya alam kung bakit. Ang bata ay tumingala sa kanya, ang mga mata nito ay bilog at puno ng inosenteng pagtataka. Hindi ito natakot. Ngumiti pa ito ng bahagya. Sir, pakikuha po ng bola, sabi nito sa maliit na boses. Ang bola ay gumulong sa ilalim ng sasakyan. Yumuko si Marco. Ang mundo niya ay tila bumagal. Inabot niya ang bola at dahan-dahang tumayo. Inabot niya ito sa bata. Here, sabi niya, ang sariling boses ay parang hindi kanya. Thank you po, sagot ng bata. Ngumiti ito ng malapad at sa sandaling iyon, ang mundo ni Marco de Silva ay gumuho. Ang ngiting iyon. Ang hugis ng mga labi. Ang maliit na dimple sa kanang pisngi. At ang mga mata. Hindi lang basta mga mata. Ang mga iyon ay salamin. Isang salamin ng kanyang sariling mga mata noong siya ay bata pa. Ang kulay, ang hugis, ang pilik mata. Maging ang maliit na nunal sa gilid ng kaliwang mata, isang nunal na namana niya sa kanyang ama, isang nunal na nasa kanya rin. Hindi. Hindi pwedeng mangyari to. Napaatras si Marco, nabitawan ang bola. Ang hangin ay nawala sa kanyang mga baga. Ang tibok ng kanyang puso ay umalinggaw-ngao sa kanyang mga tainga. Ang ingay ng playground ay nawala. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ng batang nasa harap niya. Isang mukha na replika ng sarili niyang litrato sa album ng kanilang pamilya. Mateo! Halika na dito! Ang sigaw ni Ara ang pumunit sa katahimikan. Napalingon si Marco sa direksyon ni Ara. Nakita niya itong tumatakbo papalapit, ang mukha ay puno ng saya. Ngunit nang makita siya nito, ang saya ay napalitan ng gulat. Ang gulat ay napalitan ng isang emosyong mas malala pa. Purong takot. Namutla si Ara na parang nakakita ng multo. Huminto siya. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, nagpapalipat-lipat ng tingin mula kay Marco papunta sa batang si Mateo. Ang takot sa mga mata ni Ara ang kumpirmasyon. Ang huling piraso ng puzzle na bumuo sa isang katotohanang napakasakit, napakabigat. Dahan-dahang ibinaling ni Marco ang kanyang tingin mula kay Ara pabalik sa bata. At pagkatapos ay sa isa pang bata na ngayon ay nakatayo na sa likod ng kanyang ina, nagtatago. Kambal. 5 taong gulang. Ang math ay simple lang. Ang shock sa sistema ni Marco ay unti-unting napalitan ng isang malamig na apoy na gumapang sa kanyang mga ugat. Isang apoy ng pagtataksil. Isang apoy ng galit. 5 taon. 5 taon siyang ninakawan. Huminga siya ng malalim, pinakalma ang nanginginig niyang mga kamay. Lumakad siya papalapit kay Ara, ang bawat hakbang ay mabigat at puno ng kahulugan. Huminto siya sa harap nito. Ang kanyang boses, nang sa wakas ay lumabas, ay hindi pa sigaw. Ito ay mahinahon. Ngunit sa ilalim ng kahinahunan na iyon ay isang bagyong nagbabadyang sumabog. Isang tanong na hindi nangangailangan ng sagot, kundi isang pag-amin. Ara. Sino ang mga batang ito? Ang tanong ni Marco ay parang isang bombang sumabog sa tahimik na playground. Para kay Ara, ang mundo ay huminto. Ang ingay ng mga batang naglalaro, ang ihip ng hangin, ang init ng araw, lahat ay naglaho. Ang tanging naririnig niya ay ang dagundong ng sarili niyang puso. Ang tanging nakikita niya ay ang mga mata ni Marco, mga matang puno ng sakit, ng pagkalito, at ngayon, ng isang nakakatakot na pagkaunawa. Ang dugo ay tila umalis sa kanyang mukha. Ang kanyang unang instinct ay hindi ang magpaliwanag, kundi ang magtago. Ang protektahan ang kanyang mga anak. Agad niyang hinila si Mateo palayo kay Marco, kasabay ng paghawak sa kamay ni Migo na nakatayo sa likod niya. Itinago niya ang 2 bata sa kanyang likuran, ang kanyang katawan ay naging isang pader sa pagitan nila at ng lalaking nagbabantang sirain ang kanilang mundo.
Huwag kang lalapit sa kanila, nanginginig niyang sabi, ang boses ay mahina ngunit puno ng babala. Ara, ano to? Ulit ni Marco, ang boses ay nagsisimula ng tumaas. Humakbang siya palapit. Sagutin mo ako. Anak ko ba sila? Umiling si Ara, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Hindi. Hindi mo sila anak. Wala kang anak sa akin. Ang bawat salita ay isang kasinungalingan, at ang bawat kasinungalingan ay parang isang kutsilyong sumusugat sa sarili niyang lalamunan. Ngunit kailangan niya itong gawin. Huwag mo akong gawing tanga, sigaw ni Marco, ang sakit sa kanyang boses ay napalitan na ng galit. Itinuro niya si Mateo. Nakikita ko ang sarili ko sa kanya. Huwag mo nang itanggi. Umalis ka na, sigaw ni Ara pabalik, ang kanyang takot ay nagiging galit na rin. Wala kang karapatan dito. May asawa ka na. Pamilyadong tao ka. Bumalik ka sa pamilya mo at iwan mo kami sa kapayapaan. Ang mga salitang bi-asawa at ti-pamilya ang kanyang naging sandata. Iyon ang katotohanang alam niya, ang katotohanang sumira sa kanila noon. Natigilan si Marco sa sinabi niya, ngunit panandalian lang. Ang galit sa kanyang mga mata ay mas lalong nag-alab. Ang pamilya ko. Ara, 5 taon. 5 taon mo silang itinago sa akin. Anong klaseng ina ang gagawa niyan? Hindi na niya kaya. Hindi na niya kayang marinig pa. Mabilis siyang tumalikod, hila-hila ang dalawang naguguluhang bata. Mama, where are we going? Tanong ni Migo, halos madapa sa kanilang pagmamadali. Uwi na tayo, anak. Halika na. Ngunit hindi pa sila nakakalayo, humarang si Marco sa kanilang daraanan. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng purong galit at sakit. Hindi ka aalis hanggat hindi mo sinasabi sa akin ang totoo, sabi niya, ang boses ay parang kulog. Ang kanilang sigawan ay nagsimula ng kumuha ng atensyon. Ilang mga kapitbahay ang sumilip sa kanilang mga bintana. Ang mga tsismosa sa kanto ay nagsimula ng magbulungan. Ano ba, Marco? Gumagawa ka ng eksena, sabi ni Ara, sinusubukang lampasan siya. Hinawakan ni Marco ang kanyang braso. Mahigpit. Ako pa ang gumagawa ng eksena? Ikaw itong nagsinungaling sa akin sa loob ng 5 taon. Bitawan mo ako. Nasasaktan ako. Sasaktan kita hanggat kailangan, Ara, sabihin mo lang ang totoo. Sa wakas, sa tulong ng adrenaline, nakawala si Ara. Tumakbo siya, hila pa rin ang kanyang mga anak. Hindi na siya lumingon. Tinakbo niya ang maikling distansya, papunta sa kanilang apartment. Ang mga luha ay malaya nang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang pinto. Itinulak niya ang mga bata papasok at mabilis na isinara ito. Narinig niya ang malalakas na yabag ni Marco na huminto sa labas. Ilef! 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 Kinakalampag ni Marco ang pinto. Ah! Buksan mo to. Ang bawat dagok sa manipis na kahoy ay parang dagok sa kanyang dibdib. Isinandal ni Ara ang kanyang likod sa pinto, na para bang ang bigat ng kanyang katawan ay sapat na para pigilan ang galit na nasa labas. Mama ni. Narinig niyang sabi ni Migo, ang boses ay nagsisimula ng manginig sa takot. Leve, baby, sabi niya, hinila ang kambal palayo sa pinto at dinala sa isang sulok. Everything's okay. Don't be scared. Ara. Alam kong naririnig mo ako, patuloy na sigaw ni Marco mula sa labas. Mag-usap tayo. Hindi mo to matatakasan habang buhay. Umalis ka na, isinigaw niya pabalik, ang boses ay basag at puno ng desperasyon. Please, Marco, umalis ka na. Nananakot mo ang mga bata. Ang mga bata. Ang mga anak Ara. Mga anak ko na itinago mo sa akin. Ang pag-amin sa mga salitang iyon, kahit mula sa labas, ay parang laso na kumalat sa buong silid. Nagsimulang humikbi si Migo. Niyakap siya ni Ara ng mahigpit, ipinikit ang kanyang mga mata, sinusubukang harangan ang lahat. Huwag kang makinig, anak. Huwag kang makinig, bulong niya, paulit-ulit na parang isang dasal. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman niya ang isang maliit na kamay na humihila sa lailayan ng kanyang damit. Ibinaling niya ang kanyang tingin kay Mateo. Hindi ito umiiyak. Nakatitig lang ito sa kanya, ang mga mata nito, ang mga mata ni Marco,
ay bilog at puno ng isang tanong na mas masakit pa sa kahit anong sigaw mula sa labas. Mama, tanong ni Mateo sa isang boses na napakaliit at napaka-inosente, bakit po kayo umiiyak? Ang simpleng tanong na iyon ang tuluyang sumira sa lahat ng pader na itinatayo ni Ara sa kanyang puso. Ang kanyang pagpipigil ay gumuho. Napaluhod siya, niyakap ang dalawang anak ng sobrang higpit na halos hindi na sila makahinga. Ang kanyang mga balikat ay nayanig sa mga hikbing hindi na niya kayang pigilan. Sino po yung uncle na galit? Dagdag pa ni Mateo. Ang kanyang tanong ay isang purong pagtataka ng isang bata na hindi maintindihan ang gulo ng mga matatanda. Walang sagot si Ara. Paano niya sasagutin iyon? Paano niya ipapaliwanag ang isang kasalanang 5 taon na niyang dinadala? Ang tanging nagawa niya ay ang umiyak, ang kanyang mga luha ay bumabasa sa buhok ng kanyang mga anak. Biglang tumigil ang pagkalampag sa pinto. Isang nakabibinging katahimikan ang pumalit. Natahimik ang lahat. Hinawakan ni Ara ang kanyang hininga. Mas nakakatakot ang katahimikan kaysa sa sigaw. Ano ang ginagawa niya? Ano ang iniisip niya? Aalis na ba siya? Isang maliit na pag-asa ang sumibol sa kanyang dibdib. Baka napagod na siya. Baka sumuko na siya. Narinig niya ang mga yabag. Papalayo. Napapikit siya, isang buntong hininga ng pansamantalang kaluwagan ang kumawala sa kanya. Ngunit hindi pa iyon tapos. Huminto ang mga yabag. At pagkatapos, narinig niya ang boses ni Marco. Hindi na ito galit. Hindi na ito pasigaw. Ang boses na naririnig niya ngayon sa kabilang panig ng pinto ay malamig. Kalmado. Puno ng isang determinasyon na mas nakakakilabot kaysa sa kahit anong galit. Nagsasalita ito sa telepono. Dahan-dahang gumapang si Ara papalapit sa pinto. Idinikit ang kanyang tainga sa kahoy, desperadong marinig. Yes, Attorney Salcedo. I need you to act on this immediately. Isang sandaling katahimikan. Don't care what it takes. Use all the resources of the company. Ang puso ni Ara ay bumagsak sa kanyang sikmura. Naintindihan na niya. They are Jimbay children. The self-test will prove that. I want them. At pagkatapos ang mga huling salita. Mga salitang narinig niya ng malinaw na malinaw, mga salitang tatatak sa kanyang isipan at babasag sa kanyang kaluluwa. Isang deklarasyon ng digmaan. Ihanda ninyo ang mga papeles. Kukunin ko ang mga anak ko. Narinig niya ang huling yabag papalayo hanggang sa tuluyan itong maglaho. Naiwan si Ara, nakaluhod sa sahig. Ang lakas ay tuluyang umalis sa kanyang katawan. Dahan-dahan siyang napasandal at napaupo sa sahig. Ang likod ay nakasandal sa pinto na nagsilbing harang sa katotohanan. Ngunit ngayon, ang katotohanan ay nakapasok na. Ang pader na kanyang itinayo sa loob ng 5 taon ay hindi lang nabitak. Ito ay tuluyan ng gumuho. Ang biyahe pabalik mula Tondo ay isang malabong ulap ng galit. Bawat preno, bawat busina, bawat ilotrapiko ay isang dagdag na inis sa kumukulong dugo ni Marco. Ang mga mukha ng kanyang mga anak, at ang mukha ni Ara na puno ng pagtanggi ay paulit-ulit na lumilitaw sa kanyang isipan. Pagdating niya sa kanyang malawak at malamig na penthouse, ang unang hinanap niya ay hindi kapayapaan, kundi alak. Kumuha siya ng isang bote ng mamahaling whiskey at isang baso at umupo sa dilim ng kanyang sala. Hindi na niya binuksan ang ilaw. Ang dilim ay mas kaaya-aya kaysa sa liwanag na magpapaalala lang sa kanya ng lahat ng kasinungalingan. Isang lagok. 2. 3. Ang init ng alak ay gumapang sa kanyang lalamunan, ngunit hindi nito kayang pawiin ang lamig sa kanyang puso. 5 taon. Ang salitang iyon ay parang sirang plaka sa kanyang utak. 5 taon siyang pinagmukhang tanga. 5 taon siyang nabuhay sa isang kasinungalingan habang ang kanyang mga anak ay lumalaki sa isang lugar na hindi niya akalaing matatapakan. Narinig niya ang mahinang tunog ng pagbukas ng pinto. Pumasok si Katrina, ang kanyang postura ay maingat na para bang isang pusang pumapasok sa isang hindi pamilyar na silid. Nakita siya nitong nakaupo sa dilim. Marco, mahinang tawag niya. Nandito ka lang pala. Kanina pa kita tinatawagan. Dahan-dahan siyang lumapit, ang kanyang mga mata ay nasasanay na sa dilim. Umupo siya sa tabi niya sa sofa. Nakita niya ang halos walang laman na bote ng alak.
Marco, anong nangyari? Tanong niya, ang boses ay puno ng pag-aalala, isang pag-aalalang pinag-aralan at perpekto. Inilagay niya ang kanyang kamay sa likod ni Marco, sinubukang imasahe ito. Nakikita kong sobra kang nasasaktan. You can tell me. Sa pagkakataong ito, hindi umimik si Marco. Hinayaan niya lang ang kamay ni Katrina doon. Masyado siyang pagod para makipagtalo. Nakita ko sila, sabi niya, ang boses ay magaspang at walang emosyon. Sila? Sinong sila? Tumingin si Marco sa kawalan. May mga anak ako, Katrina. Kambal. 5 taong gulang. Kung nagulat man si Katrina, hindi niya ito ipinakita. Ang kanyang unang reaksyon ay hindi tuwa o gulat, kundi isang malalim na pagbuntong hininga ng kunwaring awa. Oh, Marco. Sabi niya, ang boses ay puno ng simpatsya. Hinigpitan niya ang kanyang paghawak. I'm so sorry. I'm so sorry na sa ganitong paraan mo panalaman. Ang mga salitang iyon ang kailangan ni Marco. Isang kakampi. Isang taong nakakaintindi sa sakit na nararamdaman niya. Itinago niya sila sa akin, patuloy ni Marco. For 5 years. She denied it. Tiningnan niya ako sa mata at itinanggi niya na anak ko sila. Dito na nakita ni Katrina ang kanyang pagkakataon. Dahan-dahan niyang inihanda ang kanyang lason, itinatago sa matatamis na salita ng pag-aalala. Marco, pakinggan mo ako, sabi niya, hinawakan ang mukha ni Marco para iharap sa kanya. Naiintindihan ko ang galit mo. Pero kailangan mong mag-ingat. Mag-ingat? Saan? Sa kanya, sagot ni Katrina, ang boses ay halos pabulong. Isipin mo, Marco. Bakit ngayon lang siya bumalik? Bakit ngayon lang siya nagpakita? Sakto pa sa panahong ikaw na ang CEO ng De Silva Group. Hindi ba't nakapagtataka? Ang mga tanong ni Katrina ay parang mga binhi na itinatanim sa isang lupang matagal ng tigang sa pagdududa. Ang pagtanggi ni Ara, ang kanyang takot, ang biglaang pagbabalik, lahat ay nagsimulang magkaroon ng isang masamang kahulugan. Anong gusto mong sabihin? Tanong ni Marco, kahit nasa GXL ng kanyang isip, alam na niya ang sagot. Ang mga babaeng tulad niya na sanay sa hirap, patuloy ni Katrina, maingat sa bawat salita, minsan, nakakagawa sila ng mga desperadong bagay. Baka hinihintay niya lang ang tamang panahon. Ang panahong may kapangyarihan ka na mayaman ka na. Ang panahong may maibibigay ka ng malaki. Bawat salita ay tumatama. Ang imahe ni Ara, umiiyak at nagmamakaawa, ay unti-unting nabubura at napapalitan ng imahe ng isang babaeng tuso at mapagkalkula. Baka ginagamit niya lang ang mga bata, Marco, pagtatapos ni Katrina. Ito na ang pinakatusong lason. Baka ito ang alas niya laban sa iyo. Isang alas na alam niyang hindi mo matatanggihan dahil anak mo sila. Isang nakabibinging katahimikan ang pumuno sa silid. Ang tanging maririnig ay ang pagpatak ng yelo sa baso ni Marco. Ang mga salita ni Katrina ay lohikal. Masakit pero lohikal. Mas madaling paniwalaan iyon kaysa sa ideyang iniwan siya ni Ara dahil lang sa isang hindi pagkakaunawaan. Mas madaling tanggapin na siya ay biktima ng isang plano kaysa sa biktima ng pag-ibig na nagkamali. Tumayo si Marco. Naglakad siya papunta sa salaming bintana na tanaw ang buong syudad. Ang libo-libong ilaw sa ibaba ay parang mga bituin na kanyang pag-aari. Ang kapangyarihan. Ang pera. Iyon ba ang habol ni Ara? Ang huling hibla ng tiwala niya para kay Ara, ang maliit na pag-asang baka may mas malalim na dahilan ay naputol. Ang sama ng loob at galit ang pumalit sa lahat. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin. Ang lalaking nakatingin pabalik ay hindi na ang Marco na nagmamahal at nasasaktan. Ang lalaking iyon ay may mga matang malamig at matigas na parang bato. Tama si Katrina. Ito ay isang laro. Isang laro ng pera, kapangyarihan at panloloko. At sa larong ito, hinding-hindi siya magpapatalo. Ang mga sumunod na araw ay isang malabong ulap ng takot para kay Ara. Hindi na siya pumasok sa trabaho. Nagpadala lang siya ng text sa kanyang department head, sinabing may family emergency siya. Ang totoo, hindi niya kayang harapin si Marco. Hindi niya kayang pumasok sa gusaling pag-aari nito, kung saan ang bawat sulok ay isang paalala ng kanyang kapangyarihan. Hindi niya inilalabas ng bahay ang kanyang mga anak.
Ang maliit na playground sa kanto ay naging isang ipinagbabawal na lugar. Ang buong mundo nila ay lumiit sa apat na sulok ng kanilang apartment. Bawat tunog ng sasakyan sa labas, bawat katok sa pinto ng kapitbahay, ay nagpapatayo ng kanyang balahibo. Hinihintay niya ang pagdating ng mga abogado. Hinihintay niya ang pagsisimula ng digmaan. Isang hapon, habang nagluluto siya ng tanghalian, isang hindi pamilyar na numero ang tumawag sa kanyang cellphone. Nag-alinlangan siyang sagutin ito, ngunit sa huli ay pinindot niya ang answer button. Hello? Is this Edith Alena Reyes? Tanong ng isang boses ng babae, formal at walang emosyon. Yes, speaking. This is Ana, the executive assistant of Doña Isabela de Silva. Doña Isabela would like to request a private meeting with you. She is sending a car to fetch you in an hour. Hindi iyon isang pakiusap. Iyon ay isang utos. Ang pangalan pa lang, Doña Isabela de Silva, ay nagpadala ng yelo sa kanyang mga ugat. Ang lola ni Marco. Ang matriarch ng pamilya. Para saan daw po, nanginginig niyang tanong. She will discuss the details with you in person. Please be ready. Click. Ibinaba ng babae ang telepono, hindi na hinintay ang kanyang sagot. Naiwan si Ara na nakatayo, hawak ang cellphone, ang puso ay kumakarera. Doña Isabela. Wala siyang pagpipilian. Ang pagtanggi sa isang De Silva ay imposibleng gawin. Alam niyang kung hindi siya sasama ng maayos, may iba silang paraan para pilitin siya. Mabilis siyang tumawag kay Elisa, nakararating lang mula sa seminar. Nagmakaawa siyang bantayan muna ang kambal. Dumating si Lisa, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Ara, ano to? Saan ka pupunta? Hindi ko alam, Liz. Basta kung hindi ako makabalik mamayang gabi, alam mo na ang gagawin, sabi ni Ara. Iniaabot sa kaibigan ang isang sobre na naglalaman ng birth certificate ng kambal at kaunting pera. Huwag kang magsalita ng ganyan. Niyakap ni Ara ang kanyang mga anak. Mama has to go somewhere, okay? Be good to Tita Lisa. I love you both so much. Eksaktong isang oras, isang makintab na itim na sasakyan ang huminto sa harap ng kanilang eskinita, isang diamante sa gitna ng putikan. Lahat ng kapitbahay ay napatingin. Bumaba ang isang lalaking nakaunipormeng driver at magalang siyang pinagbuksan ng pinto. Ang biyahe papuntang Tagaytay ay tahimik. Pakiramdam ni Ara ay dinadala siya sa kanyang sariling kamatayan. Ang ganda ng tanawin sa labas ay hindi niya napapansin. Ang Hacienda de Silva ay hindi isang bahay. Isa itong palasyo. Napapalibutan ito ng matataas na pader at isang malawak na hardin na perpekto ang pagkakaayos. Ang bahay mismo ay isang obra maestra ng luma at bagong arkitektura. Dinala siya ng isang katulong sa isang silid na tinatawag nilang solarium. Ang mga dingding ay gawa sa salamin, tanaw ang mga bulaklak sa labas. Ngunit sa kabila ng liwanag, ang pakiramdam sa loob ay malamig at nakakakilabot. Sa gitna ng silid, nakaupo sa isang eleganting silyang ratan, ay isang babaeng may edad na. Ang kanyang buhok ay kulay pilak, perpektong nakaayos. Ang kanyang suot ay isang simpleng puting bestida, ngunit ang kanyang tindig at ang mga alahas na suot niya ay sumisigaw ng kapangyarihan. Ito si Doña Isabela de Silva. Hindi man lang siya tumingin kay Ara nang ito ay pumasok. Nakatuon ang kanyang pansin sa pagtrim ng isang halaman sa paso. Maupo ka, sabi niya, ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Umupo si Ara sa silyang nasa harap niya, pakiramdam niya ay isang insektong sinusuri sa ilalim ng mikroskopyo. Ilang minuto silang tahimik. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng gunting na pumuputol sa mga sanga. Sa wakas, inilapag ng matanda ang gunting. Kumuha ito ng isang puting panyo at dahan-dahang pinunasan ang kanyang mga kamay. At pagkatapos, sa unang pagkakataon, tiningnan niya si Ara. Ang mga mata ni Doña Isabela ay kasing kulay ng mga mata ni Marco. Ngunit walang init dito. Puro lamig. Puro pagtasa. Alam ko na ang lahat, Hija, simula niya. Alam ko na ang tungkol sa mga bata. Hindi umimik si Ara. Ano pa ang sasabihin niya? Kumuha si Doña Isabela ng isang sobre mula sa mesang katabi niya at inilapag ito sa harap ni Ara. Diretsahan na tayo. Ayoko ng paligoy-ligoy. Ibinukas niya ang sobre. Sa loob ay isang tseke.
Itinulak niya ito sa ibabaw ng mesa, papalapit kay Ara. Sabihin mo sa akin kung magkano. Isulat mo ang halaga na gusto mo, sabi ng matanda. Ang perang iyan ay sapat na para sa iyo at sa mga batang iyon na magsimula ng bagong buhay. Sa ibang bansa, malayong malayo dito. Tinitigan ni Ara ang blangkong tseke. Ang pangalan ng De Silva ay nakasulat sa itaas. Isang pangalan na kayang bumili ng lahat. Ngunit hindi ang lahat ng bagay. Isang apoy ang nagsimulang mag-alab sa dibdib ni Ara. Ang takot na naramdaman niya kanina ay unti-unting napalitan ng isang bagay na mas matatag, ang dignidad ng isang ina. Dahan-dahan niyang itinulak pabalik ang tseke. Tinaas niya ang kanyang baba at sinalubong ang malamig na tingin ng Donya. Hindi po mabibili ang mga anak ko. Ang sagot niya ay simple, ngunit puno ng bigat. Sa unang pagkakataon, isang emosyon ang lumitaw sa mukha ni Donya Isabela. Pagkagulat. Sinundan ito ng isang maliit, mapanuyang ngiti. Matapang ka, sabi nito, ang boses ay maihalong pangungutya. Gusto ko yan. Pero tingnan natin kung ang tapang mo ay sapat. Tumayo ang Donya at lumapit sa salaming bintana, nakatalikod kay Ara. Alam mo ba kung ano ang kayang gawin ng pangalang De Silva? Kaya naming kumuha ng pinakamagagaling na abogado sa buong Pilipinas. Kaya naming patunayan sa korte na ikaw ay isang unfit mother. Walang permanenteng trabaho. Nakatira sa isang lugar na hindi angkop para sa pagpapalaki ng mga bata. Walang kakayahang bigyan sila ng magandang kinabukasan. Bawat salita ay isang sampal. Bawat salita ay totoo. Ang apo ko, si Marco, patuloy ng matanda, ay isang De Silva. At ang mga anak niya ay mga De Silva. Ang dugo nila ay pag-aari ng pamilyang ito. Hindi sila pwedeng lumaki sa tondo. Humarap ulit siya kay Ara, ang kanyang mga mata ay naging matalim na parang yelo. May dalawa kang pagpipilian, Hija. Kunin mo ang pera at umalis ng tahimik. O labanan mo kami at panoorin mong kunin namin sa iyo ang lahat. Panoorin mong ilayo namin sa iyo ang mga anak mo, at baka hindi mo na sila makita pang muli. Ito na ang ultimatum. Ang huling pako sa kanyang kabaong. Ang tapang ni Ara kanina ay nagsimulang gumuho, napalitan ng purong, walang katapusang takot. Ngumiti si Doña Isabela. Isang ngiti ng isang reyna na nanalo na sa laban bago pa man ito magsimula. Let's see kung ang tapang mo ay kayang manalo sa isang custody battle laban sa pamilyang De Silva. Ang mga salita ni Doña Isabela ay isang sumpa na bumuntot kay Ara sa biyahe pabalik sa Maynila. Ang bawat salita ay isang aninong nakakapit sa kanyang balikat, bumubulong ng kanyang kabiguan. Unfit mother. Walang kakayahan. Kukunin namin sila. Pag-uwi niya, niyakap niya ang kanyang mga anak na para bang iyon na ang huling pagkakataon. Hinigop niya ang kanilang amoy, kinabisa ang bawat detalye ng kanilang mga mukha. Sina Mateo at Migo ang kanyang mundo, at ang mundong iyon ay malapit ng gumuho. Kinabukasan, dumating ang katuparan ng kanyang kinatatakutan. Isang lalaking nakamotorsiklo ang nag-abot sa kanya ng isang makapal na brown envelope. Ang selyo sa likod ay mula sa isang kilalang law firm. Nanginginig ang mga kamay ni Ara habang binubuksan ito. Sa loob, ang mga salitang nakasulat sa malamig at formal na Ingles ay tumalon sa kanya. Republic of the Philippines. Regional Trial Court. Petition F. Custody. Ang mga salita ay nagsimulang lumabo. Ang kanyang paningin ay nagtunel hanggang ang tanging nakikita na lang niya ay ang pangalan ng petitioner, Marco A. Silva. Nabitawan niya ang mga papel. Kumalat ang mga ito sa sahig na semento, isang testamento ng digmaang opisyal nang nagsimula. Hindi na ito banta. Ito na ang katotohanan. Gagalawin na ng pamilyang De Silva ang kanilang makinarya para durugin siya. Habang nakatitig siya sa mga papel, walang magawa, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message. Mula sa isang numerong alam na alam niya. Mula kay Marco. Magkita tayo. 5 Ceci. Sa coffee shop sa tapat ng opisina. Mag-isa ka lang. Ang text ay maikli at walang emosyon. Ngunit para kay Ara, ito ay isang sinag ng liwanag sa isang napakadilim na silid. Isang maliit, desperadong sinad. Baka gusto niyang makipag-usap. Baka pwede ko siyang pakiusapan. Baka kung kami lang dalawa, maiintindihan niya.
Kumapit siya sa pag-asang iyon. Iyon na lang ang natitira sa kanya. Ang coffee shop ay abala at maingay, isang stark na contrast sa katahimikan at takot sa kanyang dibdib. Nakita niya si Marco, nakaupo sa isang mesa sa sulok, malapit sa bintana. Hindi ito nakatingin sa pinto. Nakatingin ito sa labas, sa mga dumadaang sasakyan, na para bang mas importante pa ang mga iyon kaysa sa kanya. Ang kanyang postura ay malamig at malayo. Hindi ito ang Marco na kinagalitan siya sa tondo. Ito ay isang estranghero. Dahan-dahan siyang lumapit at umupo sa harap niya. Marco, simula niya, ang boses ay halos hindi marinig. Hindi pa rin ito lumingon. Nagpatuloy lang ito sa pagtingin sa labas. Pagkatapos ng ilang sandali na parang walang hanggan, nagsalita ito, ang boses ay kasing lamig ng aircon sa loob ng coffee shop. I will withdraw the petition on one condition. Muling sumibol ang pag-asa sa dibdib ni Ara. Ano iyon? Ibigay mo sa akin ang mga bata. Ang pag-asa ay namatay kasing bilis ng pagsilang nito. Ano? Narinig mo ako, sabi ni Marco, sa wakas ay tumingin sa kanya. Ngunit ang mga mata nito ay walang laman. Walang galit, walang sakit. Walang kahit ano. Ibibigay ko sa kanila ang isang buhay na mas maganda. Isang kinabukasan na hindi mo kailanman maibibigay sa kanila. Ang bawat salita ay isang sampal sa kanyang pagkatao. Isang insulto sa 5 taon ng kanyang pagsasakripisyo. Hindi mo naiintindihan, nanginginig niyang sabi. Marco, pakinggan mo ako. Ang dahilan kung bakit ako umalis noon. Hindi ko kailangang maintindihan, putol niya sa kanya, ang boses ay matigas na. Wala na akong pakialam sa mga dahilan mo. Tapos na iyon. Pero ang tanging naiintindihan ko, Ara, patuloy niya, ang bawat salita ay mabagal at sinadya para manakit, ay niloko mo ako. Itinago mo ang mga anak ko. Ikinulong mo sila sa isang barong-barong para sa sarili mong kasakiman. Ang salitang kasakiman ay tumama sa kanya na parang kidla. Saan nanggaling iyon? Inisip mo bang magkano ang makukuha mo sa akin kapag sihi na ako? Dagdag pa niya, ang mga mata ay puno ng pagkasuklam. Ninakawan mo ako, Ara. Ninakawan mo ako ng 5 taon para maging ama sa sarili kong mga anak. At hindi ko hahayaang gawin mo pa iyon kahit isang araw pa. Ito na. Ang huling suntok. Ang katotohanang binaluktot ng laso ni Katrina at ng kapangyarihan ni Doña Isabela. Ang pag-ibig at tiwala sa pagitan nila ay tuluyan ng naging abo. Wala nang natirang lakas si Ara para makipagtalo. Wala nang mga salita. Ang tanging nararamdaman niya ay isang malawak, walang katapusang sakit. Tumayo siya, hindi na nagpaalam. Nagsimula siyang maglakad palabas ng coffee shop, ang mga tingi ng ibang tao ay hindi na niya napapansin. Paglabas niya, bumuhos ang malakas na ulan. Parang ang langit ay nakikiiyak sa kanya. Wala siyang payong. Wala siyang pakialam. Naglakad siya sa gitna ng ulan, ang malamig na tubig ay bumabasa sa kanyang damit, sa kanyang buhok. Ang mga luha niya ay humalo sa ulan, walang nakakakita, walang nakakaalam. Naglakad siya ng walang direksyon, hanggang sa ang kanyang mga binti ay hindi na kinaya ang bigat ng kanyang kaluluwa. Sa isang gilid ng kalsada, sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan, bumigay ang kanyang mga tuhod. Napaluhod siya sa basang semento. Niyakap niya ang kanyang sarili, ang katawan ay nanginginig sa lamig at sa sakit. Ang mga ilaw ng sasakyan ay dumadaan, ngunit walang humihinto. Isa lang siyang anino sa gitna ng bagyo. Isang ina na nawalan ng lahat. Ang kanyang mga anak. Ang kanyang pag-ibig. Ang kanyang pag-asa. Nawala na ang lahat. Nakatayo si Marco sa harap ng salaming bintana ng kanyang opisina, pinapanood ang pagbuhos ng malakas na ulan sa syudad. Nanalo siya. Nasabi niya ang lahat ng masasakit na salitang gusto niyang sabihin. Nakita niya ang pagguho sa mga mata ni Ara. Naipadala na niya ang mga papeles sa korte. Nasa kanya na ang lahat ng alas. Ngunit kung nanalo siya, bakit pakiramdam niya ay talunan siya? Ang imahe ni Ara, basang-basa sa ulan, naglalakad palayo na parang isang kaluluwang nawawala, hindi iyon maalis sa kanyang isipan. Hindi iyon ang imahe ng isang babaeng sakim at mapagkalkula. Iyon ang imahe ng isang taong sinira niya. Umiling siya, sinubukang alisin ang pakiramdam. She deserves it, sabi ng isang boses sa kanyang isip. She lied to you for 5 years.
Ngunit may isa pang boses, isang mas mahinang boses, na bumubulong. Bakit? Bakit siya nagsinungaling? Hindi niya na matiis ang katahimikan ng kanyang opisina. Kailangan niyang maging abala. Kailangan niyang ibaon ang sarili sa trabaho para makalimot. Nagpunta siya sa isang lumang storage room sa kabilang dulo ng penthouse. Doon nakatambak ang mga lumang dokumento ng kumpanya, mga bagay na kailangan ng ayusin at itapon. Nagsimula siyang maghalungkat, isang paraan para ilipat ang kanyang atensyon. Habang binubuklat niya ang mga folder na puno ng alikabok, isang kahon na may markang e-employee health records, terminated resigned, 2018 tandang bawas 2019 ang nakakuha ng kanyang pansin. Ang taon kung kailan umalis si Ara. Dahil sa isang impulse na hindi niya maipaliwanag, binuksan niya ang kahon. Sinimulan niyang hanapin ang pangalan ni Ara sa daan-daang mga folder. Ramos. Reyes. Naroon. Alena G. Reyes. Manipis lang ang folder. Sa loob ay ang kanyang resignation letter, isang simpleng sulat na nagsasabing aalis siya dahil sa key personal reasons. Walang paliwanag. Ngunit sa ilalim ng sulat may isa pang papel. Isang medical certificate. Ang papel na ginamit niya para sa kanyang sick leave ilang linggo bago siya tuluyang umalis. Binasa ito ni Marco. Reason for leave, hyperemesis gravidarum. Isang medikal na termino na hindi niya naintindihan. Ngunit ang salitang gravidarum ay pamilyar. Parang may kinalaman sa pagbubuntis. Sa ibaba, may isang maliit na attachment. Isang resulta ng blood test. Hindi niya naintindihan ang mga numero, ngunit ang konklusyon sa ibaba, na nakasulat sa maliit na font, ay malinaw na malinaw. Result, positive, elevated D levels indicating pregnancy. Ang puso ni Marco ay huminto sa pagtibok. Pregnancy. Tiningnan niya ang petsa sa medical certificate. Iyon ay halos 9 na buwan bago ang tinatayang kaarawan ng kambal. Nagtugma ang lahat. Alam na niyang buntis ito nang umalis. Ngunit hindi iyon ang nakapagpatigil sa kanyang mundo. Ang nakapagpatigil sa kanyang mundo ay ang pirma sa ibaba ng medical certificate. Ang pirma ng doktor ng kumpanya. At ang selyo ng De Silva Group Clinic. Ibig sabihin, ang resulta ng pagbubuntis ni Ara ay nasa record ng kumpanya. At kung nasa record ito ng kumpanya, imposible na hindi ito nalaman ng kanyang lola. Si Doña Isabela, ang babaeng alam ang bawat galaw ng langgam sa loob ng De Silva Group. Ang babaeng personal na nagre-review ng mga quarterly report, pati na ang mga malalaking gastusin sa klinik ng kumpanya. Imposibleng nakaligtas ito sa kanya. Bigla, umalingaw sa kanyang isipan ang mga sinabi ng kanyang lola sa telepono noong unang araw na bumalik si Ara. Alam nating pareho kung sino ang babaeng iyan. At ang sinabi niya sa kanya ng personal, bigla na lang siyang naglaho na parang bula. Isang kasinungalingan. Alam ng kanyang lola. Mula pa sa simula. Alam niyang buntis si Ara. Ngunit hindi niya ito sinabi. Hinayaan niya si Marco na maniwala sa loob ng 5 taon na iniwan siya ni Ara ng walang dahilan. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa likod ni Marco. Ang lahat ng mga piraso ng puzzle ay nagsimulang magbago ng pwesto sa kanyang isipan. Ang takot sa mga mata ni Ara noong unang araw. Ang kanyang paulit-ulit na pagbanggit sa asawa at ni Marco. Ang biglaang pag-alis niya matapos makita ang wedding photo nila ni Katrina. Isang sinulid. Isang maliit na sinulid ng duda ang biglang humila sa lahat ng kasinungalingang kanyang pinaniwalaan. Paano kung ang pagtanggi ni Ara ay hindi dahil sa kasakiman, kundi dahil sa sakit? Paano kung ang pagtatago niya sa mga bata ay hindi isang plano, kundi isang desperadong pagtatangka na protektahan sila mula sa isang pamilyang akala niya ay ayaw sa kanila? At ang pinakamasakit na tanong sa lahat, paano kung ang buong 5 taon ng kanilang paghihiwalay ay hindi isang aksidente, kundi isang plano? Isang plano na isinagawa ng sarili niyang pamilya. Ang mga salita ni Katrina ay biglang naging kahina-hinala. Ang pag-aalala nito, ang mga laso na ibinulong nito sa kanya lahat ay tila parte na ngayon ng isang mas malaking dula. Kinuha niya ang medical certificate. Kailangan niyang malaman ang totoo. At iisa lang ang paraan. Kailangan niyang hanapin ang doktor na pumirma sa papel na ito. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon.
Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan at ang folder ni Ara. Ang ulan sa labas ay humina na, ngunit sa loob niya, isang bagyo ang nagsisimula palang mamuo. Isang bagyo ng galit na hindi na para kay Ara. Isang bagyo na nakatutok sa kanyang sariling pamilya. Kailangan niya ng mga sagot. Ngayon na. Ang gabi ay malalim na nang matunto ni Marco ang tahanan ni E.C. Carlos, ang retiradong doktor ng De Silva Group. Isang maliit ngunit disenteng bahay sa isang tahimik na subdivision sa Quezon City. Nag-atubili si E.C. Carlos na papasukin siya noong una. Ang biglaang pagbisita ng CC ng kanyang dating kumpanya sa gitna ng gabi ay sapat na para mangamba ang kahit sino. Ngunit ang determinasyon sa mga mata ni Marco ay hindi matatanggihan. Sa maliit na sala ng doktor, walang paligoy-ligoy na inilapag ni Marco ang medical certificate ni Ara sa mesa. Dok, kailangan ko ng katotohanan, simula ni Marco, ang boses ay kalmado ngunit mabigat. Ang dokumentong ito. Naaalala niyo ba ito? Namutla ang matandang doktor. Kinuha niya ang papel, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Matagal na ito, Jim F. De Silva. Marami na akong nakitang pasyente. Huwag tayong maglokohan, Doc, putol ni Marco. Isang empleyado na nagngangalang Alena Reyes. Buntis sa apo ng may-ari ng kumpanya. Sigurado akong hindi iyan isang kaso na madaling makalimutan. Yumuko ang doktor, hindi makatingin ang diretsyo. Wala akong masasabi. Doctor-patient confidentiality. Wala nang confidentiality dito, Doc, medyo tumaas na ang boses ni Marco. Ito ay tungkol sa 5 taon ng buhay ko na ninakaw sa akin. Ito ay tungkol sa mga anak ko. Marco, pakiusap. Ang lola ko, patuloy ni Marco, ang bawat salita ay isang akusasyon. Alam niya, hindi ba? Sinabi niyo sa kanya. Umiling ang doktor. Hindi ko sinabi. Kung gayon, paano niya nalaman? Dito na napatingin ang doktor, ang mga mata ay puno ng takot at pagsisisi. Hindi ko sinabi dahil siya ang unang nagsabi sa akin. Pinatawag niya ako. Sinabi niyang alam na niya. At inutusan niya akong manahimik. Binigyan niya ako ng malaking halaga para sa maagang pagretiro ko, kapalit ng aking pananahimik. Ang pag-amin na iyon. Iyon na ang huling pako. Ang lahat ng duda ni Marco ay naging isang matibay na katotohanan. Ang kanyang lola. Ang arkitekto ng lahat ng ito. Salamat sa iyong katapatan, Doc, sabi ni Marco, ang boses ay bumalik sa pagiging malamig na parang yelo. Umalis siya sa bahay ng doktor na may isang malinaw na layunin. Ang biyahe papuntang Hacienda de Silva sa Tagaytay ay mabilis. Ang galit niya ay nagsilbing gasolina. Hindi na siya nag-abalang mag-anunsyo ng kanyang pagdating. Dire-diretso siyang pumasok sa malaking pinto. Naabutan niya sila sa family dining hall. Si Doña Isabela, nakaupo sa dulo ng mahabang mesa. At sa tabi niya, si Katrina. Nagkakape sila, tila nagtatawanan sa isang bagay. Ang eksena ay napakapayapa, isang perpektong kabaligtaran ng bagyo sa loob ni Marco. Magandang gabi, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay umalingaw sa mataas na silid. Pareho silang napalingon, gulat. Marco, apo. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Doña Isabela, sinusubukang bawiin ang kanyang composure. Katrina, anong ginagawa mo dito? Baling ni Marco kay Katrina, hindi pinansin ang kanyang lola. Binisita ko lang si Lola Isabela. Nagkakamustahan lang kami, sagot ni Katrina, halatang hindi mapakali. Naglakad si Marco papalapit sa mesa. Inilapag niya ang medical certificate ni Ara. Ang papel ay gumawa ng isang malakas na tunog sa katahimikan. Babasahin ko sana ito para sa inyo, sabi ni Marco, pero sigurado akong kabisado niyo na ang nakasulat dito. Tumingin si Doña Isabela sa papel, pagkatapos ay kay Marco. Ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang kislap ng pagkataranta. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Talaga, Lola? Ngumiti si Marco, isang ngiting walang bakas ng saya. Isang ngiting nakakakilabot. Tanungin natin si E.C. Carlos. Kakausap ko lang sa kanya. Mukhang marami siyang naaalala. Dito na gumuho ang maskara ni Donna Isabela. Ang kanyang katahimikan ay isang pag-amin. Ginawa ko lang kung ano ang nararapat, sa wakas ay sabi niya, ang boses ay tumaas. Para sa pamilyang ito.
Para sa pangalan natin. Ang babaeng iyon, isang hamak na empleyado. Hindi siya karapat-dapat magdala ng dugong de Silva. Kaya itinago niyo sa akin na magkakaanak ako. Sigaw ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng sakit at hindi makapaniwalang galit. Hinayaan niyo akong isipin na iniwan niya ako ng walang dahilan? Hinayaan niyo akong kamuhian siya. At ikaw, bumaling si Marco kay Katrina, na ngayon ay namumutla na parang papel. Hulaan ko kung sino ang nagpadala kay Ara ng kopya ng wedding photo natin 5 taon na ang nakalipas. Isang peking litrato mula sa isang peking kasal na plinano niyo rin para lang itaboy siya palayo. Hindi na nakasagot si Katrina. Ang kanyang katahimikan ay mas malakas pa sa kahit anong pag-amin. Ang galing, sabi ni Marco, pumapalakpak ng dahan-dahan. Ang galing niyong dalawa. Isang perpektong plano. Sinira niyo ang buhay niya. Sinira niyo ang buhay ko. Para saan? Para sa pangalan? Para sa pera? Para sa'yo, Marco, giit ng kanyang lola. Ginawa ko ito para sa kapakanan mo. Para sa kapakanan ko, tumawa si Marco, isang tawang puno ng pait. Inalisan niyo ako ng pamilya. Inalisan niyo ako ng 5 taon kasama ang mga anak ko. At tinawag niyo iyon na para sa kapakanan ko. Huminga siya ng malalim, pinakalma ang sarili. Ang galit niya ay nawala, napalitan ng isang malamig at matigas na desisyon. Tiningnan niya silang dalawa, na para bang mga estranghero. Tapos na, sabi niya sa isang boses na pinal at hindi na mababago. Anong ibig mong sabihin? Tanong ng kanyang lola, may takot na sa kanyang boses. Tumingin si Marco sa paligid ng marangyang silid, sa mga larawan ng kanilang mga ninuno, sa lahat ng simbolo ng kayamanan at kapangyarihan na minsan ay naging mundo niya. Simula sa araw na ito, sabi niya, ang bawat salita ay may bigat ng isang panunumpa, hindi na ako ang tagapagmana ng mga de Silva. Tumingin siya sa kanyang lola, pagkatapos ay kay Katrina. Ang huling hibla ng koneksyon ay naputol. Hahanapin ko ang tunay kong pamilya. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo, hindi na lumingon. Iniwan niya sila sa gitna ng katahimikan ng kanilang palasyo, sa gitna ng mga guho ng kanilang mga kasinungalingan. Ang tanging naririnig niya ay ang mga yabag ng kanyang sariling mga paa, papalayo sa nakaraan at papalapit sa isang kinabukasang kailangan niyang buuin muli mula sa simula. Ang gabi ay tahimik sa maliit na apartment ni Ara. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-ikot ng electric fan at ang mahimbing na paghinga ng kanyang mga anak. Nakaupo siya sa sahig, sa tabi ng kanilang banig, pinapanood silang matulog. Ang kanyang puso ay isang malaking sugat na hindi niya alam kung paano hihilom. Mula nang matanggap niya ang mga papeles mula sa korte, ang bawat araw ay isang paghihintay. Paghihintay sa susunod na hakbang ng mga de Silva. Paghihintay sa araw na kukunin sa kanya ang lahat. Hindi na siya umiiyak. Naubos na ang kanyang mga luha. Ang natira na lang ay isang manhid na pakiramdam ng pagkatalo. Bigla, isang katok sa pinto ang pumunit sa katahimikan. Hindi ito malakas na kalampag. Ito ay isang mahinahon, halos nag-aalang ang katok. Ang puso ni Ara ay tumalon sa kanyang lalamunan. Sino ito sa ganitong oras ng gabi? Isang abogado. Isang utusan ng Donya. Dahan-dahan siyang tumayo, kumuha ng isang tubo ng payong na nakatayo sa sulok para magsilbing sandata. Lumapit siya sa pinto. Sino yan? Tanong niya, ang boses ay nanginginig. Isang sandaling katahimikan. At pagkatapos, isang boses na halos hindi niya makilala sa sobrang pagod at pait. Ara, it's me. Marco. Pakiusap, mag-usap tayo. Si Marco. Ang takot ni Ara ay napalitan ng galit. Umalis ka. Wala na tayong dapat pag-usapan. Sinabi mo na ang lahat ng gusto mong sabihin. Please, Ara, pagmamakaawa sa kabilang panig ng pinto. Iba na ngayon. Nalaman ko na. Nalaman ko na ang lahat. Anong nalaman mo? Na isa akong masamang ina? Na mukha akong pera? Yan ba? Hindi sumagot si Marco. Sa halip, narinig niya ang isang mahinang tunog na para bang may isang taong sumandal sa pinto, talunan. Nalaman ko kung bakit ka umalis, sabi nito, ang boses ay basag. Nalaman ko ang tungkol sa litrato. Nalaman ko ang tungkol sa lola ko. Nalaman ko ang tungkol sa kasinungalingan ang kasinungalingan ko. Natigilan si Ara.
Ang mga salita ay tila hindi ka panipaniwala. Dahan-dahan niyang inalis ang lock ng pinto. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa labas, nakatayo si Marco de Silva. Ngunit hindi ito ang sihi na mayabang at malamig. Hindi ito ang lalaking puno ng galit na nakita niya sa playground. Ang lalaking nasa harap niya ngayon ay mukhang nawasak. Ang kanyang damit ay lukot, ang kanyang buhok ay magulo. At ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyong matagal na niyang hindi nakikita. Pagsisisi. Pumasok siya sa loob at isinara ni Ara ang pinto. Humarap sila sa isa't isa sa gitna ng maliit na sala, sa ilalim ng liwanag ng isang mahinang bumbilya. Nang makita niya si Ara, ang lahat ng inihanda niyang sasabihin ay naglaho. Ang tanging nakikita niya ay ang sakit sa mga mata nito, isang sakit na siya ang may gawa. Ara, ni. Simula niya, ngunit ang mga salita ay hindi lumalabas. Ano yung nalaman mo? Tanong ni Ara. Ang boses ay walang emosyon na para bang pinoprotektahan ang sarili mula sa karagdagang sakit. Huminga siya ng malalim. Nahanap ko ang medical records mo. Nalaman kong alam na ni Lola na buntis ka bago ka pa man umalis. Nalaman kong sinadya niyang itago iyon sa akin. Naplinano nila ni Katrina ang lahat para itaboy ka. Habang nagsasalita siya, wala siyang nakitang pagbabago sa mukha ni Ara. Tila hindi nito pinoproseso ang kanyang mga sinasabi. Sinabi ko sa iyo ang lahat ng masasakit na salita, patuloy niya, ang kanyang boses ay nagsimulang manginig. Sinabi kong sakim ka, na mukha kang pera habang ang totoo, ako pala ang bulag. Ako ang naging tanga. Ako ang naniwala sa mga kasinungalingan nila. Ang kanyang pagmamataas ay gumuho. Ang kanyang galit ay natunaw. Ang natira na lang ay ang bigat ng kanyang kasalanan. Patawarin mo ako, Ara, sabi niya, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. I'm so sorry. For everything. For not trusting you. For not fighting for you. Patawarin mo ako. Hindi niya napigilan ang sarili. Lumuhod siya sa harap niya. Ang ihisi ng De Silva Group, nakaluhod sa sahig ng isang maliit na apartment sa Tondo, nagmamakaawa. Nang makita niyang lumuhod si Marco, isang pader sa loob niya ang tuluyang gumuho. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking kinamuhian niya, ang lalaking sinaktan siya ng husto ay nasa harap niya ngayon, wasak at humihingi ng tawad. Hindi siya nagsalita. Sa halip, dahan-dahan siyang lumapit sa banig kung saan natutulog ang kanyang mga anak. Ginising niya sila ng marahan. Mateo, Migo gising, mga anak. Nagising ang dalawang bata, kinukusot ang kanilang mga mata. Mama! Hinawakan niya ang kanilang mga kamay at dinala sa harap ni Marco na nakaluhod pa rin. Mga anak, sabi ni Ara, ang boses ay mahinahon, this is your papa. Nang marinig niya ang mga salitang iyon, your papa, isang bagay sa loob niya ang nabuo. Isang bagay na matagal nang nawawala. Tumingala siya. Ang dalawang bata ay nakatingin sa kanya, ang mga mata ay puno ng pagtataka. Walang takot. Walang galit. Inosente. Inilahad niya ang kanyang mga kamay. Hay, sabi niya, ang boses ay nanginginig. Si Mateo, ang mas matapang sa dalawa, ang unang lumapit. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Ang liit ng kamay nito sa palad niya. Isang perpektong koneksyon. Lumapit na rin si Migo. Dahan-dahang tumayo si Marco at niyakap silang dalawa. Niyakap niya ang kanyang mga anak sa unang pagkakataon ng walang galit, walang pagdududa, walang pait. Tanging pagmamahal. Isang pagmamahal na 5 taong naipon sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang pagpatak ng sarili niyang mga luha sa buhok ng mga ito. Sa ibabaw ng mga ulo ng kanyang mga anak, nagtama ang mga mata nila ni Ara. Nakita niya ang mga luha sa mga mata nito. Ngunit hindi na ito mga luha ng sakit. Ito ay mga luha ng paglaya. Ang pagpapatawad ay hindi pa nasasabi, ngunit nararamdaman na. Epilogue. Ilang linggo ang lumipas. Ang araw ay maaraw sa isang parke sa Quezon City. Si Mateo at Migo ay masayang naghahabulan sa damuhan. Sa isang bench sa ilalim ng puno, magkatabing nakaupo sina Marco at Ara. May distansya pa rin sa pagitan nila, isang espasyong puno ng mga salitang hindi pa nasasabi at mga sugat na dahan-dahan pang naghihilom. Hindi na bumalik si Marco sa De Silva Group.
Nagsimula siya ng isang maliit na consulting firm. Simple lang. Sapat lang. Si Ara naman ay nakahanap ng trabaho sa isang mas maliit na kumpanya na malapit lang sa bagong apartment na nirentahan nila, isang apartment na mas maluwag at mas maliwanag. Hindi pa sila isang pamilya sa paraang pangarap nila noon. Marami pa silang kailangang ayusin. Ang tiwala ay parang isang basag na salamin na kailangan nilang buuin muli, piraso bawat piraso. Ngunit nagsisimula na sila. Mama! Papa, sigaw ni Mateo, tumatakbo palapit sa kanila, hawak ang isang bola. Laro po tayo. Ngumiti si Ara. Tumingin siya kay Marco. Ngumiti rin si Marco pabalik, isang ngiting totoo at puno ng pag-asa. Papa, tanong ni Migo, bukas po, laro ulit tayo, ha? Tiningnan ni Marco si Ara, pagkatapos ay sa dalawang bata na naghihintay ng kanyang sagot. Ang kanyang puso ay puno. Ang sagot ay simple lang. Ito ang simula ng kanilang bagong pangako. Anak, sagot ni Marco, habang dahan-dahan niyang inaabot at hinahawakan ang kamay ni Ara. Araw-araw. At dito nagtatapos ang kwento ni na Marco at Ara. Mula sa puso ng inyong lingkod na manunulat, maraming salamat sa inyong pagsama sa amin sa bawat kabanata, sa bawat pagpatak ng luha, at sa bawat pagsibol ng pag-asa. Ang pagsulat sa kwento ni na Marco at Ara ay isang paglalakbay na puno rin ng iba't ibang emosyon. Naramdaman ko ang bigat ng mga kasinungalingan, ang sakit ng pagtataksil, at ang hirap ng pagpapatawad. Bawat salitang aking isinulat ay mailayuning iparamdam sa inyo ang bawat pintig ng kanilang mga puso. Sapagkat sa huli, ang kwentong ito ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi lang tungkol sa kilig at saya. Ito ay tungkol sa pagharap sa pinakamadilim na bahagi ng ating nakaraan, sa pag-amin sa ating mga pagkakamali, at sa pagbibigay ng pangalawang pagkakataon. At higit sa lahat, ito ay isang kwento tungkol sa tiwala, ang tiwala na kapag nawasak ay napakahirap buuin, ngunit kapag naibalik, ay siyang nagiging pinakamatibay na pundasyon ng isang pangmatagalang pagmamahalan. Ngayon, nais po naming marinig ang inyong mga saloobin. Aling bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Saang eksena kayo pinakanainis, nalungkot, o kinilig? At ano ang pinakamahalagang aral na inyong napulot mula sa paglalakbay ni na Marco at Ara? Huwag po kayong mag-atubiling iwanan ang inyong mga komento sa ibaba. Ang inyong mga boses at damdamin ay napakahalaga sa amin. Muli, taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong mainit na pagtangkilik. Hanggang sa susunod nating kwento.